oras na ito, bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag itong paulit-ulit na diskarte sa bahagi ni Ping Lacson na kunwari ay concerned siya sa kapakanan ng ating bayan, sa kapakanan ng mamamayan at sa issue ng pandarambong sa kabanang bayan. At kung kaya siya nagpapahayag pa na panahon itong mga, sabi niya, may destabilization na naman sa pamamagitan ng pang-uudyok sa mga uniform personnel, lalo na sa mga retired military and police officers, para manghikayat na magkaroon po ng possibility of withdrawal of support from the President. Inunahan na naman niya ng kanyang mga kathang-isip na mga pahayag itong sinasabi niya na nagtitipon-tipon, nagre-recruit at nagpupulong-pulong ang mga retired military and police officers. At ang layunin ay mag-recruit o maghikayat ng mga mag-participate po sa naturang hakbang upang yanigin and eventually ay mapapabagsak di umano ang gobyerno ni Marcos. Well, nothing has changed sa style ni Ping Lacson na panggulpi di gulat. Gulpi di gulat. Yan ang magiging title ng ating balita at talakayan. No? Kung mayroong pinagkakaabalahan dapat at binibigyan ng tamang focus sa kanyang tungkulin si Ping Lacson, hindi po itong mga karga-intriga na mga panggulpi di gulat para takutin ang mga mamamayan na magsulong ng mapayapang mga pagkilos at mga pagpapahayag laban po sa kabulukan at kaabusuhan ng gobyerno. Ang purpose niyan psychological operations mo influence in information operations mo mga tao para wag lumahok sa mga demokratiko at mga makabuluhan at mapayapang pagkilos na nananawagan ng pananagutan dito kay Marcos at sa kanyang gobyerno. Kung mayroon dapat magbigay siya ng focus, ng seryosong atensyon, itong si Ping Lacson, walang iba dapat kundi ang pagpapatuloy ng matino, kapanipaniwala at makabuluhan na Senate Committee Investigation dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kung ano-anong mga pahayag na ito. Ang tapang-tapang niyang mag-project na may mga hakbang for destabilization against the President, Marcos Jr., pero duwag naman para ipagpapatuloy ang totoo, makabuluhan at patas at makatotohanan na paglulunsad ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Hindi nga niya mapatawag-tawag dyan at mabigyan ng pagkakataon ang paglalahad at mga pagsasalaysay nitong mga 18 former soldiers. Wala, no? Dapat marinig niya ito bago niya husgahan na ito daw ay walang saysay, mga hearsay, at wala naman pong patotoo na nangyari ang sinasabi ng mga 18 former soldiers na naging whistleblowers into the corruption and massive plunder na nangyayari sa sindikato ng Marcos Romualdez at kasama noon nila si Saldico. Mga tauhan po ito ni Saldico, itong 18 former soldiers na ito. Wala, deadma. Wala din po siyang patawag para kay dating Undersecretary Adrian Bersamin na mayroon namang direct confirmation of personal communications and instructions given by Marcos Jr. sa pagsalo po ng mga deliveries ng mga mali-maleta at tonitonilada ng mga pera na ito. At itong si Adrian Bersamin ay nakipag-ugnayan na di umano noon kay Congressman Leandro Libeste. Pero inignore lang ito ni Ping Lacson. No? In fact, siya nga nag-mention yan, pati po itong si Yusek Traigib Olaybar at itong si dating Undersecretary din Jojo Cades. Mga operatiba ito nila Marcos at even si Lucas Bersamin na dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos Jr. hindi niya rin pinapatawag, pati ang mag-asawang Diskaya, si Sara Diskaya at si Carly Diskaya ay patuloy po na nakakulong at walang oportunidad na magsalaysay ng kanilang nalalaman sa malubha at malawakang sindikato ng korupsyon at pandarambong, in which ang linya ng mga ebidensya, sirkumstansya, pangyayari at testimonya at pati ang mga ebidensya, si Marcos ang may pasimuno. Kasabwat niya ang pinsan niyang si Martin Tambaluslos. Ngayon po,
ay mukhang inilaglag na nila. So dyan ka mag-focus, Ping Lacson. Hindi sa mga gulpi digulat na mga pahayag na may destabilization na naman. Doon ka mag-focus sa pagbibigay ng buhay na mapapakinabangan ng mamamayan kung mailalahad ng opisyal at lantaran ang salaysay at mga nalalaman nitong mga former soldiers na ito at iba pang mga key witnesses. No? In fact, hindi mo na nga pinabalik pa si Sergeant Gutesa. Nakasamahan po ito ng mga 18 former soldiers. Binaliwala mo lang ito sapagkat ayaw mo na ang mga tinatawag na the establishment of so-called criminal trails, yung dugtong ng mga gawaing kriminal, kung paano nawala ang mahigit 1.5 trillion pesos sa flood control ng mga anomalya at diskarte. Hindi pa kasama dyan ang iba't ibang mga infra projects. Kung paano po ni Lacson ito ililihis upang mapagtakpan at mapagtabon-tabunan niya si Bongbong Marcos Jr. at sila Romualdez, ginagawa niya. Pero itong mga paglalantad sana ng katotohanan at mga paglalahad ng mas mga sensitibo at mga mabibigat na testimonya ay kanya namang pinipigilan. Ayan. So alams na kung kaninong interes yan si Ping Lacson at ano ang kanyang motibo. Hindi ang katotohanan, kundi ang kapangyarihan at benepisyo sa posisyon na hawak nila sa Senado. Kasama po itong tinatawag na si Tota Soto. Tota Soto. Mga kababayan, natawa tuloy ang viewers natin. Ano? Tinatawa-tawanan na ni Ka Eric, pero may warrant of arrest na naman tayo na inaharap at naghahanap pa tayo ng piyansa na makakapanghiram tayo dahil mabigat-bigat din po ang piyansa na kailangan dito, mga kababayan. Pero hindi tayo titigil. The price of freedom is vigilance, and the direction of standing for freedom is painful and difficult. Ito pong presyo niya. Kaso, perwisyo, pananakot, panggigipit, pangaharas. Sige lang, tuloy lang tayo, mga kababayan. So, better for Ping Lacson to focus on the real responsibility na matagal na niyang pinabayaan. At dapat nga nag-resign na lang siya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sapagkat hindi naman po interes ng hustisya at katarungan ng makatotohanan at makatarungang pag-iimbestiga ang kanyang ginagawa, kundi paglilihis, manipulasyon at pagtatabon-tabon. Kaya walang pumipirma kumpleto sa kanyang partial Senate Blue Ribbon Committee report dahil hindi niya tinumbok ang katotohanan that it was indeed the mastermind conspiracy of Marcos and Romualdez and their underlings or ang kanilang mga alipures at tauhan na nasa Kongreso at nasa Senado. Kung kaya, itinutulak niya na kung pwede, isaraduhan na lang ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi rin niya in-schedule si Manong Governor Chavit Singson. O, yan, nag-volunteer na nga, no? Mga kababayan. Hindi nga niya pinagbigyan na kahit man lang sa Zoom conference interview si Ginoong Saldico, no? Para makita niya talaga. At kung saan si Saldico, di padala nila ng representative ng Senate Sergeant at Arms or Senate Secretariat para ma-document ang salaysay na ito ni Saldico kung siya ay mag-salaysay sa tinatawag na teleconference or video conference. Hindi niya rin ito in-entertain, mga kababayan. So sayang lang itong pagtapang-tapangan ni Ping Lacson because hindi po ang mga retired soldiers, military officers, and police officers ang banta sa ating bansa ay ang bulok at mandarambong at abusado na gobyerno ni Marcos Jr.